Buenos días, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kayubi sa DZXL na Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. So, katatapos lang natin na umatin ng isang event sa Bicol at ngayon nga ay nandito tayo ngayon sa Maynila na. Grabe ang bagyo doon, napakalakas ng hangin at napakalakas ng ulan, pumutok pa ng konti ang bulkan. Okay? So ngayon, tatalakayin natin ang isang sensitibong usapin. Ang tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno at ang mga issue ng pananagutan, yung accountability. Lalo na sa gitna ng isang pambansang kalamidad tulad ng Bagyong Tino. Lalo na ngayon, sinalanta tayo ng bagyong Super Typhoon Uwan. Mabuti na lamang at ang Metro Manila ay hindi masyadong tinamaan nung pinakamata ng bagyong Super Typhoon Uwan. Ngayon, may mga aligasyon laban kay First Lady. Ang usapin ay nagsimula sa kritisismo ni Vice President Sara Duterte. Ito po yung tungkol sa pagdalo ni unang ginang, Liza Araneta Marcos, sa ilang kaganapan sa Malacanang noong November 6 at November 7 yata, magkasunod na araw yon. Kasabay ng pananalasa ng bagyong Tino, ito first week ng November, di ba? Ayon po kay Vice President Sara Duterte, hindi ito nararapat habang nagdurusa ang ating mga kababayan. Abay, nagsalita ang ang magaling na Vice Presidente. Narito po ang formal na pagtatanggol at kontra-argumento mula sa Presidential Communications Office. Siyempre, walang iba kundi si Undersecretary Attorney Claire Castro. Siyempre, ang gagawin natin dito ng ating Presidential Communication Officer, si Attorney Claire, ay dedepensahan ang unang ginang na si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang ay hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa natin Pilipino. Ang sabi ng PCO office, ang mga dinaluhan ng unang ginang ay ang ito yung Philippine First Ladies Portraits. Ito po ay isang book launching, no? Tsaka yung isa yung Goldenberg Concert Series. Bago natin na talakayan, mga official functions po yan ng isang First Lady. Hindi yan lakwatsa. Ang mga ito ay mahalagang formal na tungkulin na bahagi ng kanyang nakasanayang at hindi sinusweldo ang papel bilang tagapagtaguyod ng sining at kultura. Ang kanyang mga activities, ang kanyang aktibidad ay hindi nakakasagabal, no, sa tulong. Malayong malayo to dun sa mga personal na activities niya. At dito talakayin natin yung pagkakaiba sa personal na pagliban. Okay? Binigyang diin ng palasyo na ang unang ginang ay hindi po nagpapabaya sa kanyang mga obligasyon bilang First Lady ng ating Presidente. Ang sabi ng palasyo through Yusek Claire Castro, hindi po nagbabakasyon sa isang dalampasigan sa probinsya ng Quezon ang ating First Lady habang rumaragasa ang isang napakalakas na bagyo. So, iba yung nagtatampiso ka sa tubig ng isang dalampasigan habang bumabagyo tapos ikaw ay isang First Lady or public official. Hindi siya nag-aaksaya ng panahon sa pag-uwi
sa pagbalik sa The Hague, Netherlands para sa personal na misyon na umaapekto sa kanyang mga opisyal na tungkulin bilang isang vice-presidente. Naku, malaking oras ang gugugulin mo dyan. Balik, no? Pabalik-balik ka sa isang bansa sa Europa. Tapos mamamasyal ka sa beach. Tapos sasali ka sa mga ibang private event na walang kinalaman sa iyong functions as a vice president. So si First Lady hindi siya dumalo sa isang personal na party na katulad ng isang opisyal na nakasuot pa ng Snow White costume. At malayong-malayo ang ginagawa ng First Lady as compared with the other high public officials. Hindi siya, at pangalawa, hindi siya gumagastos dito ng public funds pag dumadalo sa mga ganyan. So, ang pagtatanggol po ng palasyo ay mabilis na lumipat ngayon tungo sa isang malakas na kritisismo laban sa vice-presidente. Yan tuloy ang nangyari. Nag-counter-attack siyempre siya. Na nagpapatungkol yung mga issue sa mga pananagutan or accountabilities ng vice-presidente. Kasi punahin mo yung First Lady, yung official functions niyo yun. Diba? Ikaw, hindi naman na official functions yung pumunta sa beach. So sabi ng Malacanang, tingnan muna ng Vice Presidente ang kanyang sariling bakuran at hindi ang bakuran ng ibang public officials o ibang tao dahil ang kanyang tanggapan ay hindi gumaganap ng mahusay. So parang parang sampal sa kanya to. Kasi kung titingnan nga naman natin ang kanyang performance for the last 3 years, ay ang pinapakita ay puro mga controversial disbursement of public funds na daang-daang milyong. Dapat niya daw ipaliwanag kung saan ginastos ang mahigit na 150 million confidential funds at ang daang-daang milyong pondo para sa pampublikong edukasyon nung siya ay kalihim pa ng Department of Education. Hanggang ngayon, walang kasagutan na opisyal dyan. Hindi mo malaman tuloy. Ang mga tao nagtatanong, nasaan yung mga hundreds of million? Ang alam ko, total nun, pumalo sa 700 million. So, ang panawagan para sa paliwanag sa pondo ay nakabatay sa pananagutang pampubliko. Yan nga sinasabi ko, naghahanap ang taong bayan na kasagutan na hanggang ngayon ay hindi pa opisyal na sinasabi direkta ni Vice President kung saan napunta yung mga pondo. Ang nalaman ng tao kay Piatos, kay Cheeskers, yung mga ganon. Kasi ayon sa Section 2, Article 9, Paragraph D ng 1987 Constitution, ang Commission on Audit ang may mandato na mag-audit sa lahat ng gastusin. Nung inaudit, yan nga, may nakitang mga hindi maganda no, sa pagkuha ng pondo sa treasury. So, ang kontrobersiya sa confidential funds ay nangangailangan ng pagsunod sa public accountability. Siyempre, pati ang transparency na prinsipyo na nakasaad naman yan sa Section 28, Article 2 ng ating 1987 Constitution. At yan ay hindi basta-basta aligasyon, yan ay may legal na pundasyon kapag tayo po ay nag-uusisa tungkol sa mga public funds na hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag kung saan ginastos ng ating vice-presidente. Sa halip na maghanap ng pagkukulang ng iba sa parte ni vice, dapat siyang maging mas nakatuon. Dapat si vice mag-focus sa paghahanda ng kanyang mga programa patungkol sa ekonomiya at panlipunan upang tulungan ng gobyerno o maghanda ng isang makapangyarihang agenda. Napakagandang programa para sa bansa. Kung siya po ay nagbabalak tumakbo sa pagkapangulo pagdating ng 2028. Yan dapat ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Madalas dapat niyang pinupulong ang kanyang legal team, ang kanyang campaign team
upang makapagprepara ng isang amazing economic programs at nang siya naman ay magustuhan ng taong bayan. Pero iba ang kanyang pinagkakaabalahan. At imbis na pumuna ng ibang tao at public officials, dapat siya mismo maghanda at ayusin ang kanyang mismong bakuran. So, sa pagtatapos, ang diskusyong ito ay higit pa sa simpleng alitan. Ito po ay isang salamin ng lumalaking paghihiwalay sa loob ng administrasyon at isang paalala sa lahat ng pinuno tungkol sa kanilang pangunahing obligasyon. Hindi yung criticize ka ng criticize, yung sarili mo pag nagsalamin ka, ang daming putik sa mismong mukha mo. Hindi dapat ganon. Ang issue ay hindi kung ang isang function ay opisyal o hindi. Kundi ko ang priority ng isang pinuno ay nakatuon sa paglilingkod sa taong bayan. Alam niyo po kasi sa ilalim ng konstitusyon, bawat opisyal ay may sagradong tungkulin. Hindi lamang na magtrabaho ng masigasig, ng buong sipag, kundi pati na rin na maging transparent at mapanagutan ang bawat sentimong ginastos at ginagastos pa niya, no, na ipinagkatiwalang pondo ng taong bayan sa kanya. Yung yung pagbabatikos na yan sa iba ay napakadali gawin yan eh. Ang dali-dali gawin yan. Alam niyo po kung ang tunay na sagutan ay yung pamumuno na mahusay at ang pamumuno ay nakasalalay sa kakayahang sagutin ang mga tanong ng publiko. Lalo na tungkol sa paggamit ng pondo. Siyempre, importante yan. Baka mamaya wala kang ginagawa. Ang isang public official ay wala namang ginagawa kundi mangupit at magnakaw na magnakaw. Hindi tama yon. Dapat magkaroon siya ng isang malinaw, makapangyarihan, at makabansang agenda. Hindi lamang para sa isang halalan, kundi para sa kinabukasan ng buong Pilipinas, sa kinabukasan ng mga kabataan, sa kinabukasan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Ito po ang pananagutang hindi maaaring iwasan ninuman. Nandito na lamang po, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and the law, learn the law, know your